Several groups held a rally today to support Vice President Sara Duterte's impeachment. And for details, we have News 5 correspondent Ian Suyu. Ian, nasan ka ngayon at ano ang mga nangyayari dyan? Lord, magandang hapon. Nandito nga tayo ngayon sa may EDSA People Power Monument at ay nagsisimula ng magtipon-tipon ang ilang youth groups at militanteng grupo para sa kanilang isinasagawang rally. At bukod sa kanila, nakahanda na rin naman na ang hanay ng mga kapulisan na maagang hinarangan itong perimeter ng mismong monument. Naasahan nga na ilang sandali magsisimula ng dumating yung majority ng mga miyembro ng mga militanteng grupo na ito. At kanina nga nagkaroon pa ng sagutan ng mga pulis at panig ng mga ralista dahil ayaw silang payagan ng mga otoridad na magsagawa ng programa sa mismong tapat ng People Power Monument. Numero 1 idinadaing ng mga ralista yung pagtutol ng administrasyon sa panawagang wage hike para sa mga minimum wage workers. Matatandaan hindi naratipikahan ng panukala sa huling araw ng sesyon ng Kongreso kahapon. Noong nakaraang linggo, lumusot ng ikatlo at huling pagbasa yung House Bill 11376 na layong magbigay ng 200 pesos wage increase para sa mga minimum wage workers sa private sector. Pero ang Senado hindi naging pabor sa panukalang yan. Ayon kay Senator Joel Villanueva, dapat daw inadapt ng Kamara yung panukala ng Senado na 100 peso wage increase dahil ang 200 pesos na aumento ay maaaring magkaroon ng adverse at negatibong epekto sa ekonomiya. Pero sa dulo, walang naging motion na i-adapt ng Kamara ang Senate Bill hanggang sa tuluyang nagsara ang mataas at mababang kapulungan kagabi at sabi nga nila, yung panukalang ito ay died from natural causes. Kabilang nga sa mga grupong nito ngayon ay yung Kilusang Mayo 1, Gabriela at Kabataan Party List. Pero ayon naman sa QCPD, wala raw permit ang sinasagawang programa ngayon. Kaya't magbabantay raw sila hanggang matapos yung mga programa. Oh, so wage hike pala yung yung kanilang pinapanawagan dyan, Ian, at hindi impeachment, no? Well, Lord, actually two-part daw ito. No? Yung ngayon, ginagawa sa patuot na event or program ay tungkol sa wage hike, pero inaktahan na yung mga kabataan daw, maya-maya ay tungkol na daw sa unconstitutional nung ginawa ng Senado ang kanilang magiging hinaing sa kanilang programa maya-maya. Oo. Mga tansya mo, Ian, gaano karami yung mga rallyista dyan? At sila ba ay umaabot na sa ilang lanes ng EDSA? Okay. Lord, sa ngayon, tansya natin, nasa 150 na yung bilang ng mga rallyista dito. No? Ang QCPD naman, nagtalaga ng 80 mga pulis na may dala-dala na nga sila ditong mga kanya-kanya nilang mga mga helmet at mga gears kung sakali man na magkaroon ng tensyon habang sinasagawa yung programa. At sa traffic naman dito, so far, hindi na natatakpan, no? Isang lane pa lang yung naookupahan, yung kanto mismo nung itong monumento, yung inookupahan ng mga rallyista. Alright. Sige, abang-abang. Okay, may tanong ka ba? Ian, balikan ko lang sabi mo nga, two-part itong protest na isinasagawa dyan sa People Power Monument, isa para dun sa wage hike, isa para dun sa impeachment. Dun sa impeachment, tama ba yung narinig ko? Halos puro mga kabataan yung nagpoprotesta dyan, mga members of the youth. Gano'n ba sila karami? Yes, oo. Mga kabataan party list at mula iba't ibang mga estudyante na rin. Student groups yung mga nandito ngayon. Tansya natin, aabot daw sila sa 300 maya lamang. Alright, maraming salamat para sa update na yan. That was News 5 correspondent Ian Suyu.